na tumor sa ulo, try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nangina magag digital supplies and printing needs at tunata sa CQ Digital Supplies and Services located beside One Network Bank in front of Bukidnon State University, Malaybalay City, Bukidnon. Services and product offers, school office supply equipment, also card printing, bookbinding, PVC ID making, Xerox, document printing, colored laser printing, invitation, souvenir program, and tarpaulin printing. Ang CQ Digital Supplies and Services adunay DocuWire printing and scanning. Yes, the latest engineering printing machine. Ang CQ Digital Supply and Services is owned and managed by Mr. Roberto D. Angsar. CQ Digital Supply and Services is certified establishment. Good news kay ang CQ aduna na pud sila bagong branch nga nahimutang sa level 2 DG World Robinson Place, Valencia, Bukidnon. Alang sa dugang kasayuran, kontak lamang sila sa cellphone number na 0917-309-0569 or sa ilang landline number 8213-0900. Unsa pay gihulat, bisitahan na ang CQ Digital Supplies and Services. May karamdaman ka ba? May pag-asa ka na sa biyaya ng Panginoon. Gagaling ka na. Graviola, Graviola plus Herbal Capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Ampalaya, guyabano, malunggay, turmeric, garlic, serpentina at barley. Sangkap na mabisa, mga eksperto na patunayan na ito. Graviola, Graviola plus Herbal Capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Broadcasting live from the heart of Mindanao, province of Bukidnon. Ito ang Radyo Bandera Bukidnon, ang pinakamalakas na himpila sa bayang napapakinggan sa 88.1 Malaybalay City, 102.5 Valencia City. Ito ang Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan. Sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera 88.1 Malaybalay City, 102.5 Valencia City. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga inaako. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben R. Canoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. At ngayon, narito ang inyong Mr. Chess.
Vicente. Mutuki sa mga isyong may kalambigitan ng bagang duot nga katawhan. Kay kung walay musod di sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang ustisya kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan na walay bakak nga magpabiling. Good morning, kaninyong tanan. Tao nga sa inyo mo pabags. Diata sa atong programa ang Kuskus Bandera sa Radio Bandera Bukidnon. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Ayong buntag sa tanan. Daghan na putag mga butang hisgutanan karon diri sa atong tulumanon. Bosa plastar kamo doyog kanamo gikan ning orasa hangtod na sa alas 9. Ama na tong kwa. Anara. Okay. Bandera Balita ngayon. Ops. Adili lang ha. Oh, namigi. Okay na. Balik rin ang atong stinger. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Wata mo, gamit na atong bed na to kay kuan i-mute sa Facebook. Stricto kay na si kuan ba? Kini si Mita. Atong kuan ba? Bet nga. Ba? Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Muna nga, nangita na latag pamaagi para di tam istriktuhan ni Mita. Kini lang yun, purely kuan lang yun, no? Kini atong kuskus bandera o kini dayon atong bunal-bunal. Sabi ko sa pa, maayong buntag ninyong tanan ni atas sa atong papanaguban sa tulumanon ang Kuskus Bandera sa Radio Bandera Bukidnon. Radio Bandera Malaybalay, 88.1 sa dial sino mga radio. Pero karong July 28, mahimo na ning 89.7. Base sa order sa National Telecommunications Commission, NTC. So, ang 88.1 nga frequency kutob na lang ni sa July 27. O, pangandami na ninyo. I-change ang pagliso gamay ra may diferensya. Giuswaga na to gamay og usa, no? Gihimong 89.7. Ang gidugang na to 1.7 para mahimong 89.7. Mao na ning bag-o niya nga frequency sa Radio Bandera Malaybalay. Ang atong Radio Bandera Valencia mao gihapon 102.5, 102.5. Mao na siyang Radio Bandera Valencia. Samtang doon na po tayo Radio Bandera Samisamis Occidental, Oroquita City. Ang frequency dito 94.5. Partners Radio diha sa Dakbayan sa Oroquita. Kumusta mo sa Oroquita? Okay ra ba mo diha? Wabay, mga dinako nga pangitabo di sa Oroquita? Di ba pareha diri sa mga lugar sa Mindanao nga halos kadadlaw doon patay? Ang silingan nga dapit sa Misamis Occidental doon ay pusil gabi Lanao del Norte. Diha sa Lala. Grabe, no? Nagkaon lang kuan. Mukaon pa to siya. Banag kasawa. Mukaon untaw ka ng burger. Kana bitong kuan, John? Kanang buy one take one nga burger. Kanang Las Dublin. Kilid-kilid bitaw niya. Lingkuranan. Lingkod na dito ang banaw kasawa. Sos, kalit lang doon ay nidool nga riding in tandem. Giposel patay. Silingan rin nga lalawigan sa Misamis Occidental, ha? Lanao del Norte. Doon natin detalye, anak, karong taon. Sama sinandan, gikan sa kinatibukang puwersa sa Radio Bandera Malaybalay. Madapit kami kaninong tanan, diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nibutangan kung asa ka mo nga naminaw sa Radio Bandera Station karon. Madapit kami kaninyo, gikan na ng orasa sa gikaingon na nako hantod ta sa alas 9. Naghantag mga isgutanan karon dires atong pagpanaguban. Wala pa ning kamutan nato nga mahurot nga atong mga isgutanan kay prating daghana ni. Kagahapon gani wa na ko mahatag sa inyo tong detalye sa kuan ba nalimtan nato. Katong nadakpan nga
suspitsado sa pang-hold up sa teller sa bangko nga katumbayhan na gikan dito sa Libuna sa Manolo Fortits ni Bukidnon kini nitabo gikan dito sa Libuna padulong untas Manolo Fortits kay magdeposit sa ilang kwarta. Gamay raman nga branch ng ilang bangko nga naa sa Libuna. So ang ilang kwarta dito nga kitaon ilang ideposito sa Land Bank sa Manolo Fortits. Di na nila dito sa Cagayan de Oro kay layo naman. Mao nga diha unta nila i-deposit sa Land Bank sa Manolo Fortits. Naon sa manghitabo ang giatangan sila diha gyud sa may Miranda sa Barangay Agusan Canyon. Pasulod nun ta sila sa Manolo Fortits. Giat nga dito sa Tulisan. Girapido pa ang ilang sakyanan. Yato miyaging buwan kinini tamo. Girapido pa ilang sakyanan. Pero daghan na tingala ito. Nagduda mga itong uban nga. Di ba ka ni kuhan ba? Kanang inside job. Kaya nga nung ang driver, ang tiller, ang gisakyan, kining kuhan ba? Vios nga auto ba? Vios. Kumpiyansa kayo, unyang dala nga kwarta kay 2 million. More or less 2 million ang dala nga kwarta. Dili armored vehicle ang gisakyan. Vios nga auto. So, naditikan lugar to siguro, paggawas dito sa bangko sa Libuna, pagabot diha sa Agusan Canyon, yatgan sa naka-pick up nga sakyanan o girapido. Daghan na tingala nga nung may kong driver. Nga, windshield may gitirahan yun. Dapit sa driver. Nga nung ang driver buhi raman. O niya ang tiller, nagawa sila sa auto, apelton driver, napagani security guard. Ang security guard. Wakabalo sa security guard ubirada. Grabe. Kuskus, bandera. Kuskus, bandera. O niya, aghatag sa tiller ang kwarta. Nilabay, pipila ka simana, hantod nagbulan sab. Ang nadakpan sa mga polis dito sa Taguluan ang usa sa mga suspect. Amo to kini bagyo ka ang nag-hold up. Pero naamay ika-prove ang polis kay naamay mga ebidensya po nakuha. Unya gawas na nanay mga armas na pay granada. So, ato ning i-detalye wala to ni mahatag kagahapon. Ato na lang ni i-recap unya i-update ang maong panghitabo sa Manolo Fortits kini sakop sa lalawigan sa Bukidnon. Samtang sa pikas bahin, Bukidnon gapon nga balita. Kagabi ba ni? Kagabi dili, atupit sa 20 din kagahapon. Sa Kadlawon, duha ka tao patay. Tulo ang samaron. Humanay tabo ang pagkadisgrasya sa ilang sakyanan. Sa ato pa, dili ni Pusil, vehicular accident kini. Duha ang patay, tulo ang samaron, o nahilandig sa balay tambalanan ang patay, samtang ang mga samaron, gida sa punerarya, gida ang patay sa punerarya, ang mga samaron gida sa balay tambalanan. Muni ang atong usa-usab sa mga hisgutan niya dire sa atong pagpanaguban. Samtang sa pikas nga bahin, doon na tayo update sa katong narescue nga agila. O katong narescue nga agila ba? Diha sa Daluwangan. O niya, naarabay balaod na naay balaod nun gi pasaka ni kuan. Balaod nun ba to? Resolusyon. Gipasaka ni Senador Mig Subiri nga himoong hero sa mga agila. Himoong hero. Dili sa mga igra. Himoong hero ang maong nakakuha sa agila. Doon ay kuha na sulod ka po na sa KMGS. Ato nang i-replay karong taon na feature gihapon ang Bukidnon ni KMGS Sangay Jis. Ang iya kay Jessica, ako Jis lang, di ba? Laki mo ko ng Jis. Ang iya Jessica. Pwede po ko mag-Jessica pero butangan sana ko og ikog akong lubot.
para mahimong Jessica. Sa pikas bahin, ang Galaryo Administration kaniadto lahi ikomparar sa Galaryo Administration sa pagkakaron. Nganuman, kung ang kampanya sa illegal drugs ang pagkahisgutan. Di ay ba? Oh. Kaysa una, kargado magpatay ang Galaryo Administration. Karon, dili na. Kay wala na may kakamatay, dakop na ang daghan. Maunay ang pintok gatubag sa spokesman sa mayor sa siyudad sa Valencia. Kanhi Mayor John Galaryo, atol kini sa panagtagbo sa mga kinsakupan sa media, kagahapong adlaw. Jokiran mo sa din si Mayor Galaryo, no? Tubag. O niya, sa pangutana kung doon na may posibilidad nga ibalik ang ADA. Tung ADA sa una ba, sa siya pa'y nagmayor. Unsay tubag ni Mayor Galaryo? Ambot lang kasi maghirap yan. Lain ro ba ni Mayor Galaryo kay primero ng statement. Kamo nga mga drug poser, mga kundi mo manglayas din sa Valencia. O di kamo badas dakop-dakop, aw itugyan ko kamo sa balhibo kamot. Kabalo mas mining sa balhibo kamot, kinaraan na siya pinulungan ba? Marag ka nang manglibawat na itong balhibo bitaw. Ha? Masubingay? Masubingay na sa imo. Imo pagsabot, masubingay. Oh. Ang samos, kinaraan ka ng balhibo kamot, mura mag-itugyan kamatayon ba? Diba? Oh. Dili lang direkta. Patyon ta ka, itugyan ta ka mga balhibo kamot. Kanang balhibo kamot, kalag. Kalag na, bantay mo. Ha? Oh. Pero karon bator pa Mayor Galaryo, kung posible ba ibalik ang ADA diha sa Valencia, ambot lang. Mahirap yan. Doon na tayo naingon nga, kasi baka madala sa Dahig Netherlands. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Samtang sa pikas bahin, dugang pa sa ato mga iskutanan, nasudnon nga mga iskutanan dira sa ato pagpanaguban. Pabutan ninyo si Attorney Mike Operari unya sa atong programa. Doon na siya legal opinion, kabahin na sa Day 7, nga naitabo sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kay ang resulta gyud sa hisgot-hisgot kagahapon sa maong mga senatorial judges or mga senator judge na tagaan ginalag pabor ang gipangayo sa prosecution nga mag-isyu og sampuy na sa mga bangko kung asa nakadeposito kining mga kwarta ni Vice President Sara Duterte o ang iyang bana nga si Attorney Mans Carpio. Bisag iunsag depensa sa defense panel nga kumahimo dili kay wa may labot si Carpio sa impeachment kay di man si opisyal sa gobyerno. Pero naagi rason nga sandigan pod sa kini ang prosecution nga gipaboran sa kining mga senator judges. Mo na giingon nila, alam na des! Kahit anong gusto nila, alam na des! Muna matod pa ni Attorney Operario, wow! As predicted. Huwag na lang siya mo ingon og alam na des. Pero kadaghanan, ingon gyud alam na des. Oy, si Mayor Galaryo, doon ay pamahayag na ha. Mayor Galaryo sa Valencia City, katong giingon ako about atong ada-ada o niya katudayon ang kampanya sa illegal drugs. Doon ay pamahayag na si Mayor Galaryo atong ipabati karon taon. Atol kini sa press conference nga gipahigayon kagahapon adlaw dito mismo sa ilang buhatan. Isip siya maoy spokesperson. Samtang sa pikas nga bahin,
matod sa Office of the Ombudsman, si kanhi House Speaker Martin Romualdez giingon ni suway sa paggawa sa nasod bisan pa sa nagapadayon nga precautionary hold departure order. Mao nga nagmando karon ang ombudsman nga bantayan kay si Martin Romualdez kay ang kaso gipasaka na sa Sandigang Bayan aron di makalayas. Gusto nila nga presoon sa Martin Romualdez. Plunder ang kaso kay ipasaka. O niya di raman mo sagot si Martin Romualdez og siya represohon. Sa pasiunan niyang statement kanin, ingon siya nga, hindi ako lang, ha? Mayroon pang hari-hari sa akin. Hindi ako ang hari-hari sa flood control project. Mayroon pang hari-hari namin. Binugoy na nga pinulungan na binugoy. Ako na lagi binugoy ang pinulungan. Samtang sa pikas nga bahin, doga pa sa atong mga hiskutanan diri sa atong pagpanaguban karong buntaga. Doon ay opinion si Congressman Paulo Polong Duterte sa nahitabo kaghapon sa ika-pitok adlaw sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Doon na siya ay statement, reaksyon nga gipagawas ato ni basahon karon taon. Dinigapon sa atong pagpanaguban sa Tulumanon ang Kuskus Bandera sa Radio Bandera Bukidnon. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Sa mga ang atong mga nagunang hisutanan karon diri sa atong pagpanaguban, dugang pa din ini dunay kalampusan ang kasundaluhan di ay. Kasundaluhan sa 4th Infantry Division Philippine Army nakasakmit kinig pito ka mga high-powered nga mga armas gikan kini sa gituang rebuilding grupo NPA. Atol kini sa ilang operasyon kagipahigayon. Og sumala pa sa report sa Camp Evangelista Cagayan de Oro, nakabot nga kalampusan bago pa lang kini gideklarar nga stable internal peace and security kini gitawag nga SEPS sa rehiyon sa Caraga. Ang mga tropa sa 4th Infantry Diamond Division nakasakmit og pito ka mga high-powered nga mga firearms atol kini sa mga naglahi nga focus military operations niadtong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ang hiniusang pwersa sa 3rd Special Forces Battalion o sa 401st Infantry Brigade Philippine Army o sa 67th Infantry Battalion o sa 10th Infantry Division malamposon nakasakmit sa unom ka mga high-powered nga mga firearms. Dito kini in particular sa barangay Colambogan, Sibagat, Agusan del Sur. Human sa paghatag og informasyon sa Paniktik Intelligence Information gikan sa mga kanhi rebelde og tungod sa padayon nga operasyon sa militar sa nasampit nga lugar. Apel sa mga nasakmit nga mga armas mao ang duha ka M16 rifles, duha ka AK-47 rifles, usa ka M1 Garand rifle o usa ka homemade shotgun. Samtang sa samang adlaw, laing grupo gikan sa 3rd Special Forces Battalion uban sa mga tropa sa 36 IB o PNP ang nakasakbit usab og usa ka M16 rifle, duha ka anti-person duha ka mga anti-personnel o kining EIDs, mga magasin o mga bala atol sa operasyon nga gihimo sa barangay Maitom Tandag City, Surigao del Sur. Kay pasiugdan ni Brigadier General Benjamin L. Leander, Commander sa 401st Brigade, nga ang pagkasakmit sa mga armas nagpakita sa kaepektibo sa mga operasyon nga gibase sa paniktik o sa nagkadako nga suporta usab sa lokal nga mga komunidad, kampanya sa gobyerno alang sa kalinaw og seguridad. Kini nga kalampusan nagapakita sa lig-on nga kolaborasyon tali sa atong mga tropa og sa mga komunidad nga nagtinguha og kalinaw sa Agusan del Sur og sa Surigao del Sur. Ang matag armas nga masakmit nagpugong sa mga rebuilding NPA nga makahimo og kapintasan, linuog og
makapamilig, makapahatag kinig kapeligro sa kaluwasan sa katawhan sa maong mga lugar. Sa pikas nga bahin, gidayeg usab ni Major General Marion Angkao, Commander sa 4th Infantry Division, ang hiniusang pwersa sa mga trupa tungod sa malampusong operasyon og nagkanayon nga kini nga mga kalampusan mahinungdanon nga lakang padulong sa padayong kalinaw o kalabuan sa rehiyon. Ang pagkasakmit nining mga armas usa sa makapamatuod walay hunong nga paningkamot sa atong mga sundalo o bililhong kooperasyon sa atong mga stakeholders o mga komunidad. Bisan pa man nga ang atong nabungkag ang unit sa mga rebelde o gideklarar ang tibok karga ubos sa SIPS status, wala matapos nini ang atong misyon matod pa sa mga sundalo. Padayon ito ipatuman ang atong mga nakafocus nga operasyon militar o doyog sa usag-usa atong padalipdan ang mga nakabot sa SIPS alang kini sa kayuhan sa mga karaganon o pugnan ang bisan unsang pagbalik sa mga rebelde NPA dito sa bukid. Muna gipadangat nga press release sa 4th Infantry Division, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. Taas-taas po ni ilang press release ba? Pero at least undanon. Dili parehas pulis nga, kanang mga krimen karon, sensationalization lang na. Sensationalization. Kaya wa man mos aktual. Samtang sa uban pa natong mga hiskutanan karong buntaga diri sa atong pagpanaguban. Uban pa natong mga hiskutanan diri sa atong tulumanon. Adunay usa ka Pinoy nga siman na missing kini. Human na igo sa drone attack bomb ang barko nga iyang trabahuan dito sa Ukraine. Agay. Disgrasya. Kinirang Pinoy mo nawala, ang ubang crew na save sila, safety, mga buhi. Pero kinirang Pinoy nga crew mo na missing, pastilan. Aha ka naman, Noy. Noy, tungas dagat, Noy. Para di ka mamising. Mao ni ang atong mga nagunang hiskutanan karon diri sa atong pagpanaguban sa tulumanon ng Kuskus Bandera sa Radio Bandera Bukidnon. Radio Bandera Malaybalay 88.1 sa dial Sinumang Radio. Radio Bandera Valencia 106.5 sa dial Sinumang Radio. O ang atong Radio Bandera Oroquita City, Misamis Occidental pinag-usab sa frequency 94.5 Partners Radio. O kini atong tulumanon gidalit kinini ubos sa mga tinguha nining mosunod produkto sa Asigo Plus sama sa atong Asigo Max Liniment Oil usa kini kamatang sa plus nga epektibo makapawagtang sa mga panuhot, mga pamaol sa kalawasan, mga panakit sa kabukugan, katong mga gipang-arthritis na, wa ra bay pabata sa edad ng arthritis. Sa una sa tiguwa sa kinaraan, o rimahon ka na, arthritison ka na, ino na tiguan ka naman. Karon wala na, napagani 20 anyos kapag sakitan ng mga lutahan, panakit ng mga bukog. Tungod kay dili safe ang mga pagkaon nato nagi mga chemicals karon mga panahon na. Muna nagkaubos ang edad sa tao na matakbuyag sakit sama aning rheuma. Mao nga kung rheuma na kamo bisag bata pa mo ay mo kumpiyansa kay makapatay ra man ni rheuma. Daghan na nga matay sa rheuma oy. Kung kapanakit ka na inutuhod mga lutahan diha, haplas dayon sa Asigo Max Liniment Oil. Ay mo kabalakag haplas ni na ay daghang tao. Pwede maghaplas mo ani, manakayan mo bus, manakayan mo kining barko, eroplano, naaba mo sa merkado, naaba mo sa simbahan, daghang tao, ay mo kadlok panghaplas ani kay humot kining klasya sa plus. Kung mo gamit ka sa Asigo Max Liniment Oil, mura po kag na perfume kay humot ang baho nini. Asigo Max Liniment Oil, haplas nga humot, wagtang ang panuhot. Samtang sa pikas bahin, dugang produkto ang Asigo Plus Purple Corn Coffee. Usa kini ka pure purple nga mais. Ang gigamit
sa Asigo para himuong Asigo Plus Purple Corn Coffee. Makatabang kini sa balatian sa itong panglawas. Makadepinsa, makapalig-on sa itong panglawas. Asigo Plus Purple Corn Coffee. Nagkape ka na, nakapanambal ka pa. Ang atong Hello Coffee Liver Cleanser. Kung gusto ka magpahamis sa imong kutis, mga kababayan, mga kalalakinan, kung inyong tanaw, medyo alanganin mo sa inyong mga purma, mga kahamis inyong lawas, inom ka mo kanunay ni ining Hello Coffee Liver Cleanser. Ang atong Hello Coffee Liver Cleanser, gitawagan ini siya og liver cleanser, kay mo limpyo kinis atong atay. Kung limpyo ang imong atay, gwapa o gwapo usab ang imong panagway. Mao nga gamit na mo, inom ka mo kanunay nining Hello Coffee Liver Cleanser. Sa mga na problema sa pagpagawa silang hugaw, katong dili makabawas regular. Na uban mo, bawas, nagtulog ka adlaw, sus, delikado na na. Labi na usa ka semana. Narakutob sa utot-utot. Ay, matinga sila nga, di man sila makapagawa silang hugaw. Delikado na. Ngano, ka naman kinaon ninyo, ma-stack man na dito sinong kolon. O niya, mukos na og kagaw dito na maka-create hino na simbako o kanang gitawag nga kolon cancer simbako. Tabukos ikipitong loud. Ay, Now nga, mitras di pa na may tabo sinong lawas. Karon palandaan, kung medyo abnormal ang inyong pagpagawa sa hugaw, inom na mo daan. Nining Asigo Cleanse Juice Drink. Ang atong Asigo Cleanse Juice Drink, usa kini ka natural colon cleanser. Timan-i ang pangalan ha, Asigo Cleanse Juice Drink. Isang inuman lang, ramdam agad ang epekto. Samtang sa mga kalalakinan nga dili na makapabarog sa ilang binuhi, ay, luya na. Di na mo tuktukaw kung kadlaon. Ay, di na makaatiman sa partner, asawa o trato makaha. Ay, ayaw nagpermiha. Biyaan mo sinong pares ana ba? Palaban kamo sa atong Veramax Adult Capsule o Veramax Adult Coffee. Ang atong Veramax Adult Capsule, mapalig-on sa mga huyang na, mapatindog sa di na mo barog, mapatuktugaok sa di na mo tuktugaok. Ay, parisidayon sa atong Veramax Adult Coffee. Veramax Adult Capsule o Veramax Adult Coffee, basta naka Veramax ka, birada to the max! Ay, pamuthit na mas ginawa, magbuntag, buto-buto na mas ginawa. Ay, tanaw, taglima na mo, aray-aray. Ay, dugang produkto sa Asigo, kining Asigo Plus Herbal Capsule. Pinaka-epektibo kining kapsula, masaligan. O ang ato usab nga Asigo Plus Herbal Coffee. Pwede combine ninyo nag-inom ang Asigo Plus Herbal Capsule o kining Asigo Plus Herbal Coffee. Kining atong herbal capsule sa Asigo, Asigo Plus Herbal Capsule, pwede mo inom mo ani bisag wa mo sakit, maintenance, palikon sa lawas lang ba? Ako, akong kuan karon. Gitaga mo kog sample ni Manager Janice. Hurot ra ba to amot dugangan baka ni boss? Mo akong himong maintenance. Ay, di tanawa. Sige ko makasingkit ini sa radyo. Ay, o gusto mo magsingkita sa radyo, announcer ka mo, inom ka mo ni ining atong Asigo Herbal Capsule. Ay, ligo ng lawas. Energize. Bisag di ka mag-exercise, makalihok ka lang gamay, panington ka na. Ay, muna yung atong Asigo Plus Herbal Capsule. Giparisan na yung nagkape, kaya na-sample ka mo kaya. Pulos raman yung sample lang ato. May siguro taga-atas, tagiyaw ka ng kinarton ka ba? Ay, maintenance. Padungog-dungog na yun. Ay, Asigo Plus Herbal Capsule, ang pinaka-epektibo, masaligang kapsula o ang atong Asigo Plus Herbal Coffee. Labi na, healthy ka pa. Doon na po tayo Asigo Plus Herbal Coffee Creamer and Stevia. Kining atong Asigo Plus Herbal Coffee, friendly kini sa dunay mga diabetes. Nga naman, ang gigamit nga katamis nini dili gikas tubo. Dili gikas tradisyonal nga tubo ang gipatamis nini, kundi gikas stevia.
Kaya ng stevia, nga katamison, friendly kini sa mga dunay diabetes. Mao nga safe ang imong pag-inom nining Asigo Plus Herbal Coffee, Creamer, and Stevia. Lami nga makapahimsog, kape nga makapabaskog sa lawas. Standby mo sa atong pagbalik karong taon. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Asigaw Mags Liniment Oil. Hablas nga humuwag tangang panuhod. Emerina Madortor, taga Purok Dos, Talairon, ning Oroketa. Haway akong likod din, haway pira akong TL, din binod akong ng bukton. Nagpahilo ko. Nawala jud pa nang akong sakit sa akong may. Oo. O sa may gihaplas mo? Sa Asigo Liliment Oil. Nawala gid siya. Na-slide ko tapos karon nahasan sa Asigo Liliment. Nawala na. Karon akong bag-ulang. Bag-ulang. Oo. Asigaw Mags Liniment Oil. Hablas nga humuwag tangang panuhod. Mapalit sa mga butika, store outlets, ug niining istasyon. Hello Coffee. Glow naturally, slim confidently, shine beautifully with Hello Coffee. Hello sa tanan, tigpaminaw. Ako si Jane, 30 years old, taga Sugbungkugon, Miss Orpo. Share lang nako sa inyo akong kasinatian sa pag-inom sa Hello Coffee. Since gainom ko pirmian ni nga kape na feel jud nako ang kaepektibo. Makagwapa, makahanis, makatabang siya mo glow ang skin. Mo slightly white pud ang skin. Anti-aging coffee, antioxidant, syempre, liver cleanser pud siya. Very proven and tested po. Sa naminaw diha nga gusto mo gwapa, muhamis ang kutis, i-try na ninyo ang Hello Coffee. Kay for me, the best kaayo ni nga kape. Ayaw na paglangahan for you to be a celebrity. Pag Hello Coffee. Hello Coffee. Glow naturally, slim confidently, shine beautifully with Hello Coffee. Mapalit sa mga butika, store outlets, ug niining istasyon. Asigo Plus Purple Corn Coffee. Gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan. So si Evelyn Acuña from Poblacion Panaon, 60 akong edad. Akong gibati ka ang ako lapalapa, awoy, mamoy-poy. Gapakuha ko og blood sugar dito sa RXC is 316. Ang akong gigamit mao ang Asigo Purple Corn Coffee. 1 week pagsugod nako paggamit from 360 down to 93. Sulod sa usa ka semana. Kataas nga sugar, ayaw kamo pagduha paggamit sa atong Asigo Purple Corn Coffee. Ako si Evelyn Acuña from Poblacion Panaon. Asigo Plus Purple Corn Coffee. Gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan. Mapalit sa mga butika, store outlets, ug niining istasyon. Biramax Capsule and Biramax Coffee. Bira to the max. Ako si Rolly Daulong sa taga Barangay Pines sa Kasalakbayan sa Oroqueta, 42 anyos. Sulayan ang pag-inom ang Biramax Capsule o Biramax Coffee. Kaarangkada nagirintam si Manoy. Sada gigayo ang epekto. Puko gigay ko pasalamat sa Biramax Capsule o Biramax Coffee. Katabang yun sa ako ang kaluyahon na nagagtag labing. Suwayin ninyo o inom ang Biramax Capsule o Biramax Coffee. Digid mo magmahal at sada o epektibo tayo ang Biramax Capsule o Biramax Coffee. Ako si Rolly Daulong sa taga Barangay Pines sa Kasalakbayan sa Oroqueta, 42 anyos. Biramax Capsule and Biramax Coffee. Bira to the max. Mapalit sa mga butika, store outlets, ug niining istasyon. Ang saktong motorista, gasuot og helmet. Ang saktong driver, gasuot og seatbelt. Ang saktong motorista, di na kinahanglan mo taod og LED lights, blinker, siren, ug bora-bora. Ang saktong pagkarga og tubo o grabas, gagamit og canvas cover. Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe ug pagtuman sa mga balaodnon kalabot sa trapiko. Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan. Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal nga pagamhanan sa Valencia. Kung adunay mga aksidente, vehicular accident o emerhensya, mamahimong itawag kini sa CDRRMO 911 Communication Command Central pinaagi sa numero 0917-827-6117 alang sa paspas nga pagresponde.
Kini nga pahinumdom hatod kanato sa City Disaster Risk Reduction and Management Council pinaagi sa Chairman Honorable J. Warren Pabillaran ug sa opisina sa City Disaster Risk Reduction Management Sir Alan J. Comiso ug niining istasyon. Basta radyo, ibandera mo. May karamdaman ka ba? May pag-asa ka na sa biyaya ng Panginoon. Gagaling ka na. Graviola, Graviola plus herbal capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Ampalaya, guyabano, malunggay, turmeric, garlic, serpentina at barley. Sangkap na mabisa, mga eksperto na patunayan na ito. Graviola, Graviola plus herbal capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Kaya kung gusto ninyo ng balita o komentaryo, this is the only radio station para sa inyo. Radio Bandera. Makinig kayo dito. Mula sa pinakamalayang news headquarters sa Pilipinas, muling nagbabalik ang programang Sandigan ng Bayan. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyong Balik ta sa atong pagpanaguban diri sa atong tulumanon ng Kuskus Bandera sa Radio Bandera Bukidnon. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Alas 8:21 na, dali ara ka sa oras ba? Bago pa man nag alas 7, karon alas 8:21 na. Unahon sa nato ning agila be. Kining agila nga gitabangan kuno ni unggoy. 30 ka unggoy, grabe no. Away di ka po ning unggoy sa kuan ba? Agila. 30 ka unggoy ang nagtabang ani. Bukid sa Dalwangan. Nakuha sa usa ka lumad. Ang nag-rescue ani usa ka lumad diha kini sa Mount Kitanglad nga area. Matod pa sa naka-rescue, gitabangan kining maong agila sa sobra 30 ka mga unggoy diha sa lasang sa Kitanglad. Pero sa pag-x-ray sa maong agila sa Philippine Eagle Foundation sa Davao, adun na nakita nga bala sa dibumba. Ay napusilan po din eh. Doon ay nakita nga bala sa dibumba ang lawas sa nasampit nga agila. So, gani doon ay balaod nun kay pasaka ani si Senador Mig Subiri. Nga ilhong hero katong lumad nga ni-rescue aning agila. Human tabangi sa 20 ka mga unggoy at 30 ka mga unggoy. Base sa balaod, Akta Republika 6147, pinitsahan November 9, 1970. Ang magpasipala sa agila, madubag nining balaura, Akta Republika number 6147, an act declaring the Phytocophaga. Scientific name ni sa agila. Maba ko pag-pronounce. Correct me if I'm wrong, ha? Commonly known as monkey-eating eagles or eating eagle as a protected bird in the Philippines, providing for the preservation of the same and authorizing the appropriation of funds for the purpose. Doon ay mga penalties dahil na na mong atubangon. Daghan pagkabilanggo sa gikas unom, ngadto sa 12 ka tuig, multa nga 100,000, no? Multa nga 100,000, doon na po'y 1 million, hangtod sa 1 million. So, grabe ba?
o niya agatong magbuhi nini. Kung walay insaktong permiso sa DNR, adunay usa ka adlaw ngadto sa 6 ka tuig nga pagkabilanggo, multa 50,000 ka pesos. Mo ni mga penalidad daghang pa kini. Dunay 30,000, dunay 300,000. Kung magpasipala ka ni ining langgam nga agila. Philippine Eagle. Mo na giingon sa uban, may pang-eagle, pinangga pa. How about sa tao nga makasala sa iyang isikatao? Gitutukan ba ni sa gobyerno? Kining tao nga hagas lang pusilon. Samtang nagkaon-kaon og burger. Gitutukan ba na sa gobyerno? Pero kini mga mananap gani pasipadaan, dali ra kini madakpan ang mga magpasipala. Grabe ba? Abti kay ning animal welfare ba? Mamunal kang iro diya, imo nang ibrutal og patay ang iro, dali ka madakpas pulis. Patyo ni mo nang halas. Kini mga kuan, mga king cobra, banakon, o kini mga Philippine cobra nga mga halas. Imo nang patyon, magbidyo-bidyo ka, pangitaon ka sa pulis, dakpon, priso ka. Basta mo pasipala ka sa mga mananap, kay protektado na sa itong gobyerno. Pero kung tao ang imong pasipadaan, pila ka tuig, ay hamatang ka justisya. Porya ka ba? Porya gaba. Anong ubang mga tao makaingon nga unfair. May pang mananap, gipangga pa. Kuskus, bandera. Kuskus, bandera. Donay, report ani si Jessica Soho, be? Ato paminaon kay naki-MGS kining maong agila. O kini nakapunit o nakatabang aning agila ha. Ato ning paminaon si Jessica Soho kini starring ni sa kwan. Starring pirmi sa Jessica Soho ning Bukidnon, no? Katong na-missing hiker dito sa Kalatungan, Jessica Soho kapon. Kining agila nga naas Mount Kitanglad, Jessica Soho kapon. Paminaw na to si Soho. Dira. Kamakailan sa Bukidnon, Oy. may ni-rescue na Philippine Eagle na inaatake raw ng mga unggoy. Hari ng himpapawid, mandaragit. Simbolo ng lakas at kalayaan. Yan ang mga katangian ng ating pambansang ibon, ang Philippine Eagle. Yay! Oh my God! Pero tila kabaliktaran ng sinapit ng agilang ito na na-rescue kamakailan sa Malaybalay, Bukidnon. Hindi ito malayang nakalilipad. Sa halip, nasa isang kubo lang. Isugit kayo si Ate. Basang-basa, balisa, at nanghihina. Ang mga sugat nito, inuuod na. Oras na Ang mahawa. agila natagpuan at Oras na mahaw. sinagip ng magsasakang si Marvin. Naara among gikuan giputos og sako kay gapang isog kay gapang amras. Ayon kay Marvin, kaya raw kalunos-lunos ang kalagayan ng agila dahil inatake raw ito ng mahigit 30 mga unggoy. Wa nga mga unggoy ba? Dahil dito, bayani ang turing kay Marvin. Marvin. Pero teka, hindi ba't kilala ang Oh. Philippine Eagle sa tawag ding monkey-eating eagle? Kaya ito ang predator o dapat katakutan ng mga unggoy. Correct, dahil correct. sila ang kinakain nito. Oh. Pero bakit sa Nabali. kaso ng agilang nasagip ni Marvin, biktima raw ito ng mga unggoy? Ang unggoy na yung mukhaon sa agila. Nabali. Para patunayan ni Marvin ang kanyang salaysay, sinamahan niya ang aming team sa mismong pinangyarihan ng insidente, ang gubat sa pusod ng bundok na sakop ng sitio Daraghuyan. Pahirapan ang pagpunta roon. Ang trail, maputik, Lapok. matarik at napakasukal. Grabe, oh.
Makalipas ang 3 oras na lakaran, narating nila ang kanilang pakay. Diri na ko to nakitaan ang agila nga gitabangan sa mga unggoy nga mga dulan mga 30 o more than pa ka. Kapansin-pansin na ang ilan sa mga puno rito meron pang mga sariwang kalmot. Diri na to makita ng kinarusan, no? agila o napay na nga agi diri sa ilang mga kuko. May mga nabali ring sanga sa paligid. Di umano, mga bakas ng marahas na pag-atake ng mga unggoy sa agila. Bakas ng lumipas. Umaga nitong July 3, nung napadpad daw sa gubat si Marvin. Nagtumi sa bukid kay magbasok sa bulak na sa pasyon. Tingala ko nga nganong na isa. Kuan di ay, natimingan din nakita niya ng agila kay nasiga tos bukid ba? Nagbasok siya sa iyong umao niya, nakabantay siya kanaghabagis mga unggoy. Muna siguro nga, namatikdan niya, mo to naman din agila nga, tabangan o tagkaon sa unggoy. Nabali, no? Eagle, eagle, monkey, eating eagle. No? Imbes siya may mukao sa unggoy, kay mukao ng unggoy, ang unggoy na mukao sa iya. Nabali. Padayon. Sige. Aba dito nga parte. Pag nagduol na ko, natingala ko nga unggoy man na sila kagubutan dito sa parte sa naik. Naglakas loob lang daw siyang bugawin ang mga unggoy. Ko kanang niusig ko. Nagpairo-iro siya. Ila din itong biyaan itong ako nakitaan dito. At nang kanya raw lapitan ng mga ito, nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Ang inaatake raw kasi ng mga unggoy, isa pa lang, Philippine Eagle. Naglupog na siya sa yuta, nagayang nagani, asa na pagid siya, gakurog na siya. Kung tao pagaling, murag gapangay siya tabang sa kuha, wa na lang ko nagduwa-duwa nga tabangan ako. Nangita kong pumagi nga mataptapan yung lawas. Gikugos din ako anto, dagan na ko taman-taman paingon dito sa akong manang janis kay para nga kuan makakontak sila ako kariskyo. Ang pinsan ni Marvin na si Junisa agad humingi ng tulong sa kakilala niyang si Merly. Nag-decide ako na i-contact ang aming barangay captain. Merly Sabi Sunday. niya, i-report natin sa DNR. Saan ba pwede tayo mag-meet para mas madali lang ba na ma-rescue yung agila? Sabi niya doon sa Kityo Kubayan, Kibinton, kasi mas accessible ang daan. Dali-daling ibinaba ni na Marvin ang agila. Mo din to nga among desisyonan nga wanan siya sa sako bukutan nya ako ning gihubok kong jacket itawon ako siyang mata nga ako nang giana yung tiil kay basig makakamras. Ang mga rumespondeng kawani ng Community Environment and Natural Resources Office o ang CENRO agad na binigyan ng first aid ang agila. Mukhang very weak yung agila. Pabasang-basa yung ibon. Nalamig siguro sila kasi maulan eh. Ipinagbigay alam din nila sa Philippine Eagle Foundation sa Davao City ang kaawa-awang sinapit nito. By midnight, nandito na sa Davao City ang bird and getting the immediate medical attention that it deserves. Nakakalungkot tignan ng Philippine Eagle. Mahinang-mahina, dehydrated siya. Kailangan talagang stabilize muna. 1987, itinatag ang PEF o Philippine Eagle Foundation. Pangunahing layunin nito na mailigtas ang mga Philippine Eagle na noon iilan na lang. Tagumpay na naparami ng Philippine Eagle Foundation ang populasyon ng Philippine Eagle. Sa kasalukuyan, tinatayang meron ng 318 to 447 breeding pairs ng mga ito. Umaasa ang PEF na mas mapaparami pa nila ang mga ito kung mapoprotektahan sila at ang mga kagubatan. Isa sa mga programa ng foundation ang kabitan ang mga agila ng tinatawag na tracking device para malaman kung nasaan sila at ano ang mga galaw nila. Gumagamit din ang PEF ng camera traps at yung tinatawag nilang bioacoustic recorders para malaman din kung meron pang sapat na pagkain ng mga agila sa kanilang mga teritoryo. Dahil dito sa modern tools, kaya na nating ituntun mga Philippine Eagles natin. Mula 2019, 20 mga agila na ang na-rescue ng PEF. 8 sa mga ito, aksidenteng nahuli sa mga silo o bitag na para sana sa mga baboy ramo.
Ang isa sa mga nahulog sa patibong o trap, ang agilang si Cinchona na namatay matapos aksidenteng masakal ng isang silo sa bayan ng Lantapan sa Bukidnon. Sa Singkuna ni. Walo sa mga na-rescue ng theft. Pato sa una sa Binaril Singkuna. daw gamit ang mga air gun o Jolen gun. Unfortunately, ginagawang parang target practice itong ating pambansang ibon. Ang airgun po kasi ay pwedeng mabili ng kahit na sino, no? Hindi mo kailangan ng lisensya. At ito din na madalas gamitin for hunting. Kabilang sa mga agilang tinarget si Kalatungan 2 na nabaril ang kaliwang pakpak sa tindi ng tinamo nitong sugat na bulok ang kanyang pakpak. Kinailangan pa itong i-amputate para mailigtas ang kanyang buhay. Noong 2008 naman, hindi lang binaril, kundi kinatay pa at kinain ng isang residente ang agilang si Kasagbuah. Lami Sa siguro na ba? interview sa suspect noong 2019, inamin niya ang kanyang ginawang krimen. Preso sa ka. Paglabag sa Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Okay. Bisan wala ko gituyo, nagbahay ko kay napusilan ako siya nga dili man day amo o kabalo. Mga bawal. Sa kong ginawa. Pinagbabayad siya noon ng 100,000 pesos na multa. Nung hindi niya nagawa, ikinulong siya. Pero kalaunan, nakapagbayad din, kaya napalaya. Dali kindakpan ba? Samantala, ang agilang nasagip ni Marvin, pinangalanan ng PEF na Sawaga Dalwangan, hango sa lugar at ilog kung saan ito Sawaga. natagpuan at Sawaga rin, nailigtas. malay-malay. Habang ginagamot ang bagong rescue na agila na sinasabing pinagtulungan ng mahigit 30 mga unggoy, ang mga tiga-PEF may nadiskubring mga sugat sa pakpak nito. Agay. React na siya. React siya. Kita na siya eh. Unfortunately, meron pong injury yung Philippine Eagle natin on both its wings, no, sa ilalim ng kanyang pakpak. Meron din siyang mga maggots, no. Nagdududa tuloy ang ilan kung talaga bang ang mga sugat ng agila gawa ng mga unggoy. Base din sa ating x-ray na ginawa, merong 2 bala. Airgun pellet sa loob ng katawan ng ibon. Ang isang bala ay matagal nang nasa loob ng katawan, pero recently lang, no, tinignan yung pangalawang bullet. Kagabi lang nakita na may fresh entry wound. Presko pa. Ito ba ay kwento ng agila laban sa mga unggoy o agila laban sa tao? Binaril ang Philippine Eagle natin bago siya na-rescue. Bago natabangan Para sa unggoy kanila, siguro. imposible raw na inatake ito ng mga unggoy. Ang Philippine Eagles natin ay apex predator natin. So, ang paboritong So, posible, tirahan is di bomba, tagak. Muna ito kitabangan sa mga unggoy. Kaya di na siya basta-basta matabangan sa unggoy. Eh, nga, mulupad ba ni? O, di ba? So, luya na siya. Kaya naigo siguro sa di bomba, hagbong siya sa ubos, nakita sa mga unggoy, okay ni, ato ni himong pulutan. Ay! Oh. Pagtanaw dito, di na kadagan ang agila, di na kalupad, kinaama di ay igo sa balas di bomba. So, kipusil daan, sawa pa ni siya atakiya sa unggoy. Kaya niya ay mga unggoy. So you would expect na the Philippine Eagle to be a more dominant species over their prey item. Kutob nila ang agila na trap sa isang bitag. Idinipensa rin ni Marvin ang kanyang sarili sa mga nagsususpetsa sa kanya. Ako sigurado gid ko nga wa gid ko tunay labtan. Ang Philippine Eagle pinangga na namo diri sa amo ang bukid kay mo na pamana nga mga istorya sa among katigulangan nga dili na sila ilabtan, dili pasakitan, di po na sila pamusilon og labaw sa tanan dili na siya buhion. Kay og imo na silang ilabtan, unya imong mapatay labaw pagid sa imong kinabuhi ang ikapulian. Pinaninindigan din niya ang nauna niyang salaysay na nasaksihan niya kung paano inatake ng mga unggoy ang agila. Ang unggoy gid nga akong nakitaan mga sobra 30.
Para patunayan ang kanyang testimonya, si Marvin at ang pinsan nitong si Raimundo sinubukang tawagin ang mga unggoy. Atong saya nagtawag ang unggoy. Tingog kay kura. Mo ba? Kura. Lalabas kaya ang mga unggoy? Tingnan natin. Pero walang nagpakita. Wa sila nang gawas kay kuan, tungudan kuan ulan. Ya gid sa among lugar, grabe gid kadagan dia unggoy. Unya napagay mga time dia nga kung magparid ang mga unggoy, moabot pa na sila 100 kapin. Minsan nga ginagambala nila ang aming mga tanim, pero hinahayaan lang namin sila. Yung area is part of the Kitanlag Range Natural Park. Isa sa protected area. So may sightings ng unggoy. Hilom na ko to, pero tinuod, limpyo ko konsensya atong nabili sa do ko ang binuhatan. Gawas namin niya na kasi nag-rescue raman niya. Ayon, hindi pa singinli. Hindi pa namin masabi kung ano ba ang totoong nangyari. May mga grupo tayo ng mga forensics ng PNP at saka NBI na inimbitahan namin. Mas maganda kung sila mag-undertake ng investigation. Pero nito lang July 18, Sabado, malungkot na ibinalita ng Philippine Eagle Foundation na si Salwaga Dalwangan pumanaw na matapos nitong mag-seizure. Patay yun siya. Ang aming panawagan ay sana po kung may mga makita kayong mga Philippine Eagles, wag lang po natin silang galawin, wag natin silang barilin. I-report po kaagad sa DNR or sa local government unit. If you're hunting or killing sa mga critically endangered species, you can be imprisoned from 6 years to 12 years. And then you will be fined of 100,000 to 1 million pesos. Sa kagubatan, may batas ang kalikasan. Ang mandaragit ay nangangaso para mabuhay. Pero ang tao, madalas pumapatay kahit hindi naman kailangan. Ang Philippine Eagle ay critically endangered. Maaari siyang mawala or ma-extinct within this generation. And the only way to save po itong Philippine Eagles natin ay kung tayo mismo mga Pilipino ay pangangalagaan at tutulungan ang itong pambansang ibon po natin. Moto Megala ang feature ni Jessica Soho, kabahin na sa Philippine Eagle nga na-rescue pero namatay ra gyud ni. Na-rescue sa Osaka lumad dito sa Mount Kitanglad. Sa usa sa mga sitio sakop sa barangay Kibinton, lungsod sa Impasugong. Diha man ang tiilan sa Mount Kitanglad. O niya gibuhatan kini resolusyon, tanaw na to ni kang Migsubiri be, Senador Migsubiri. Kay ilhon nga hero kining naka-rescue sa nasangpit nga Philippine Eagle. May pa din eagle, no? Mas may din siguro sa mga tao, kabandera John, nga mag-endangered species ata, kanang magamoy ita ba mga tao, para palanggaon ita sa gobyerno, nanubra na mong guta kadaghan. Nanubra na population sa Pilipinas mo nang, bahala, panggaon na to ng endangered kaysa dili endangered. So, inana ka mahal, no? Natoy ko diri kang Senador Migsubiri nga kining proposed sa nara ato ni tanaw na iyang pamahayag. Naniniwala si Senate Majority Leader Migsubiri na hindi pangkaraniwang tapang ang ipinakita ni Marvin Linoy na siyang tumutulong sa pagligtas sa isang Philippine Eagle mula sa 30 unggoy sa may Sawaga River sa Bukidnon. Ayon kay Subiri, dahil sa presence of mind, malasakit at maging tapang na ipinakita ni Linoy ay nabigyan pa ng pagkakataong mabuhay ang isang Philippine Eagle sa malinaw na nasa panganib. Kaya para kilalanin ang ginawa nito, ay naghain ang senador. Resolusyon na ini. Nagduso siya resolusyon sa Senado para sa exemplary courage at heroism. Nagipakita sa nasangpit nga lumad nga si Linoy. May siguro, Senador Migsubiri, nga
imbestigahan sa siguro na klaro kung na may mga pagduda gon nga basig siya po initiras di bomba, mga pagduda sa mga tao ba? May tingaling imbestigahan sa o sa senaryo ani. Kay ang katong agila kung wa pa to maigo unas balas di bomba, di man tumulubog sa ubos. Dito matos yuta. Mato matabangis ungkoy nga mulupad ba na musukol pa. Di ba? Kusok na mulupad. Sa to pa, naigo tos balas di bomba, dagluyan na hagbong sa ubos, ayaw itabangan sa mga unggoy. Ang pangutana, kinsay ni tiras di bomba? Doon ay mga pagduda lang sa uban, pero gidinay man ni Kuan, Linoy. Doon ay mga pagduda, basi trabaho ni Linoy, pero inang gidinay. Atol sa feature ni Jessica Soho. May siguro palauman ang investigasyon. Ay magdeklarar tingali nga heroism, base sa imong resolusyon, Senador Mig Sumire, ay tingali dayon i-deklarar kini si Linoy nga hero ang iyang gihimo pagluwa sa maong agila. Kung limpyo gyud ang iyang konsensya. Di ba? So questionable magkaroon kini samad na ay balas di bomba nakuha, labas nga samad, balas di bomba nga nakuha sa duha ka pako sa nasangpit nga agila. May siguro palauman sa investigasyon ani. Kung atong tutukan gyud nga palanggao na to kini mga agila kay nagkahilis na dire sa atong nasod sa Pilipinas. Kuskus Bandera. Ano sa tang Mayor Galario, diya sa Valencia. Good morning diya sa Valencia. May buntay din ng tanan diya sa Valencia City. Labi na gyud ni kanhi Mayor John Galario. Kining pangutana ang atong ipasupot ngadto kaniya atol sa press conference kagahapong adlaw. Nangutana taniya kung kumusta man ang kanang kampanya sa illegal drugs. Kay dili kalimod ang Valencia daghang gyapoy gasuyop das utot sa demonyo. Gawas ka gasuyop sa utot sa demonyo, daghay ka pamaligya dag utot sa demonyo. Mao nga dunay mga tao diha usahay masudlan og daotang masudla ilang ulo og demonyo. Parehatong naglugos diha, di ba? Kadumdum mo to diaging mga buwan. Kadunay gilugos diha nga dalaga, estudyante, giputlan pag yung ulo, gilabay dito gihimo sa ilalom sa katubhan. So, bisan asa karon kining illegal drugs, onya nabantog man nga kining mayor sa Valencia sa miaging administrasyon, Galario administration nga higpit gyud ang kampanya about sa illegal drugs. Mo nang ato siya gikumusta. Batod gikumusta na to siya, mo nang iyang tubag nga atong pangutana siya ba og ang Galario administration karon ubos sa kadumalahan sa iyang asawa, Mayor Ami Galario, comparar sa Galario administration sa miaging panahon kung about sa illegal drugs ang paghisgutan. Kaysa matod pang Mayor Galario, sa una, kargado, lahi ang sa una kaysa karon, kaysa una, kargado ang patay. O niya matod pa niya, karon dili na, kay wala na'y kakamatay. Dakop na ang daghan. Dakop na ang daghan. Manay tubag ni Mayor Galario. O niya dayon, ato sa gipangutana kung wabay posibilidad, kay mamani pangutana po sa katawhan, base kuno, ibalik ni Mayor Galario ang ada. Ismael Rasia, matod pa niya, ambot lang. Kasi mahirap yan. Masing pareho siyang kani Presidente Duterte nga dito na padaas dahig. Paminaw na to, be, atong interview kang Mayor Galario atong pangutana kay press conference man kagahapon diya sa Valencia. Paminaw ta. About aning campaign sa illegal drugs.
Sa Galarya Administration sa una? Sa una. Sa ako? Oo, sikaw pa. Gamay ra sa una. Di kitang tudagan. Pero nato pa ng dagang yapon. Kaya dagang manadakpan. Ang problema sa una kay dagang kakamatay. Lain mo to. Karon Galaryo. Wala ipatay. Dahil nagpan yapon. Dahil nga doon kasi mabalik ang ada. Ada? Oo. Amot lang. Mahirap yan. Tinuo, wala kaning kung natigulang sa ikon ba? O si pamaagi. Tigulang na ada. Kasi pamaagi ka sa kampanya. Kung lang, negosyo ko ba? Kung lang yun, dakop lang. Kung di mo maundang, di po maundang ko, king kansot, finansman. Kada dakop ko, nago ilang kwan, automatic, sige dakop. Sige finance, ha? Wala tukhang. Wala. Butang na si Galaryo. Mato mga igala. Jokiran na si Mayor Galaryo mutubag pangutan sa media. Malingaw sa taba. O di ta katulgod mangutan na. Mana nga primero lagi pangutan na katong paglingkod gyud ba sa iyang asawa. Ni pangutan na siya murag sa RMN masiguro to. O sa mga reporter sa RMN, DXMB Malay-Balay. Mayor, kumusta unsay atong aksyon, unsay atong lakang karon kampanya about illegal drugs? Tabag Mayor Galaryo, padayon ta karon magdakop, implementar atong balaod, katon dili mutuman sa balaod, itugyan ko kamo sa balibuog kamot. Gisip ko na ang interview sa RMN. Wala ako, sige follow up kagahapon. 5 itugyan ka sa balibuog kamot. O ito kipagutan na ginako siya nga how about ang Ada Mayor kaya naghan may tuo nga base ibalik kuno sa Galaryo Administration karon ang Ada. Kabalo mo ba ang Ada? Ada is anti-drug advocate. Murag mamao na nga pattern sa una sa kang Mayor Digong ba? Katong Mayor pa si kanay Presidente Rodrigo Duterte sa Davao. Ang atong kuan na to DDS man to ila dito, di ba? Davao Death Squad. Nagtukod po sa una ang Galaryo Administration diri sa Valencia, dili DDS. Ada. Ada gazay lutaw sa katangkungan ba? Oh. Harap-harapan mag ito. Hoy, ikaw niya. Example lang ha. Example lang, buutan biya ka. Ikaw John, kabalor man sa imong buhat niya. Oh. O di ka gusto nga makita kas katangkungan ugma, undangin na imong trabaho. Nay warning. Apaka ugma na ginilutos katangkungan. Oh. Mura daghay nang utana nga. Lah, Galaryo na ramang administration karon sa Valencia. Basig ibalik na putong Ada. At tawag Mayor Galaryo, ismailan naman niya. Ambot lang. Ambot lang. Mahirap yan. Pareho rin ka po sa tubag mga kanang kuan. Ang di sila mo patuos balaod na mong implementar din ako silang itugyan sa balibuog kamot. Dito mga igala, mga kabandera, standby sa atong pagbalik karong taon ato sa ipasa speaker sa lawak para sa dugang pahinumdom. Standby. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Biramax Capsule and Biramax Cafe. Bira to the max. Kumusta Lolo Jami? Medyo similuya lagi ta karon. Ragay apo Juban, medyo naipit ato kalipayan. Dili na makabarog si Junjun. Amaw balo, ayaw nagkagol. Ano na sulbad sa imong problema? O siya ba na apo? Ang Biramax Herbal Capsule, ang Biramax Herbal Coffee. Siguradong makapabarog gayud ni Junjun. Mao ba apo? Wala pa'y biligro sa sakit sa kasing-kasing. Epektibo o garantisado gayud ni Lolo Jami. Ang Biramax Capsule o Biramax Herbal Coffee. Gikan sa puro herbal nga mga tanom nga makatabang usab sa problema sa kasing-kasing. Kumusta Lolo Jami? Dako na lagi nisik abot na mas pikas dunggan. Ay salamat sa Biramax Capsule o Biramax Herbal Coffee. Dili na gyud similuya ang akong lawas. Wala na gyud na ipit si Junjun. Kanunay nagbarog 24 oras Bira to the max. Biramax Capsule and Biramax Cafe. Bira to the max. Mapalit sa mga butika, store outlets, ug niining istasyon. Hello, coffee.
L-carnitin para fit and slim. Glutathione, let your glow begin. Vitamin E, pusod balat alaga. With Hello Coffee, ganda mo'y kakaiba. Gandang natural at healthy sa Hello Coffee. Mga kabandera, makisayod kita City Government of Malaybalay sa buha programa puon ta Ilview Malaybalay hu mga pangingin sa noy bahin hu ang kaula-ula ta pinalangga ta Habanua dumaki Malaybalay City Mayor Atty. Warren Pabillaran. Makisayod kita City Government of Malaybalay matagal daw ha Sabado alas 8 hangtod alas 9 husulong dinilang ta Radyo Bandera Bukidnon. Makisayod kita City Government of Malaybalay kanit Habanua. May karamdaman ka ba? May pag-asa ka na sa biyaya ng Panginoon. Gagaling ka na. Graviola, Graviola plus herbal capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Ampalaya, guyabano, malunggay, turmeric, garlic, serpentina at barley. Sangkap na mabisa, mga eksperto na patunayan na ito. Graviola, Graviola plus herbal capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan, malusog na katawan, magpakailanman. Kaya kung gusto ninyo ng balita o komentaryo, this is the only radio station para sa inyo. Radio Bandera. Makinig kayo dito. Mula sa pinakamalayang news headquarters sa Pilipinas, muling nagbabalik ang programang Sandigan ng Bayan. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyong may kalambigitan ng bagang duot nga katawhan. Kay kung walay musulti sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang hustisya kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan. Walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mulaban nato nga mga pobre. Sa mga nagpahimulos sa tong kahuyang, wa siya'y labot bisag kinsa pa'y maligsa. Balik ta sa atong pagpanaguban dira sa atong tulumanon ang Kuskus Bandera sa Radio Bandera Bukidnon, Radio Bandera Malaybalay 88.1 sa dial Sinumang Radio, Radio Bandera Valencia 102.5, o ang atong Radio Bandera Oroquita City, Misamis Occidental 94.5, Partners Radio. Balik ta dire sa atong pagpanaguban. Unahon sa nato ning mga panghitabo sa atong palibot gilangkuban si Bilabay nga 24 oras kining na disgrasya dito sa kuha, no? Maramag duhain taon kabuk patay. Unya tulo ka buok ang nahilandi kini sa balay Tambalanan. Driver sa kuha ni Suzuki nga multicab, patay og ang sakay nga babae nini sa maong Suzuki multicab. Samtang tulo usab ang samaron. Humanit ang disgrasya sa may Sairi Highway, Purok 3, Base Camp, Maramag, Bukidnon. Kadlawon alas 2 kagahapong adlaw, Hulyo 20. 48 anyos ang driver, samtang ang babae 46 anyos. Base kini sa report sa kapulisan. Sakay sa multicab, matur pa ang mga babae o niya ang tulo ka mga lalaki. Uban usab ang driver. Sumala sa report, nagadagan kini gikan sa sentro diha sa lungsod sa Maramag, padulong sa Barangay San Roque, sakop rapod sa maong munisipyo. Og sa dihang niabot sila sa may Purok 3 Base Camp, kalit nga nawad-an og kontrol ang driver sa iyang gimaniho nga multicab.
kay nadigyas ang ligid sa kadandog sa dalan kay kusog ang bundak sa ulan. Dito kini ni bangga sa konkrito nga siding sa karsada, konkrito nga culvert. Og diha namumo ang multicab, patay ang driver, patay po ng babae nga misakay sa front seat. Nalagpot pag yun ng babae. O niyang tulo ka mga lalaki, di ra kay wa ra kay magkarbihi, kay naaraman ni sa likod, o dali gidala sa balay tambalanan. O na disgrasya nga nitabo kagahapos kadlawon. Mao nga dinis Bukidnon og magmanihot tag sakyanan kamo nga dili taga Bukidnon ha. Muanhi mo og Bukidnon magmanihot mo sakyanan amping gyud mo. Nganuman kargado og asfalto ang highway dire sa Bukidnon. Onya kining asfalto inig ulan danlog, di ba? Danlog. Daghan bitaw na tingala dire sa Bukidnon ba? Ano man ning highway DPWH sa Bukidnon nga bag-o nga gi-concrete nga highway ha? Bagong gisemento unya sa pawan ug asfalto. Sa pawag asfalto. Ay! Ang ilang katarungan para mulig-on kunog samot ang gi-concrete nilang highway. Ay! Pero matod pa sa mga pilosopo, diskarte lang na, SOP magyapon ang asfalto. Ay! Dogang SOP. Samtang sa pikas bahin, katong panghitabo usab dito sa Lanao del Norte, lalaki nga mukaon unta og minute burger kanana sa daplin-daplin ba nga tag buy one take one kanang buy one take one. Uban sa iyang asawa kalit lang kining gipusil sa wa may ilang suspetsado. Dito kini nitabo sa Lala, Misamis Occidental, Silingan. Adili, Lala, Lanao del Norte, no? Silingan kini sa lalawigan sa Misamis Occidental. Paminaw na to ni report. Ato ni paminaw ng report gikan sa usa sa mga kuan dito, usa sa mga vlogger dito napita, paminaw ta. Kapsan dayon sino naman kinabuhi sa kabataan ng lalaki human gipusil sa wala pa mailing armado sulod sa usa ka minute burger sa Maranilala, Lanao del Norte. Alas 6:20 ang takda sa gabi kapin kung kulang, Hulyo 22, 2026. Ang biktima usa ka batanon nga residente sa Salvador, Lanao del Norte, o temporary kining nagpuyo sa Purok City, Barangay Abaga, sakop sa lungsod Sala, Lanao del Norte, kauban ang iyahang asawa. Base sa inisyal nga report, samtang nagulata ang biktima sa iyang order nga pagkaon kauban ang iyang asawa, kalit lamang gisulod ang usa ka lalaki nga suspitsado nga nagsulob og bunit nga nagtabon sa iyang naong ug wala magdugay giduol kini niini ang biktima og gipusil sa ulo ug gidayon matud pa mikaragyo kini sa wala pa masayri nga direksyon. Tungod sa grabing samad, nagkapsan sa kinabuhi dayon ang biktima sa lugar na hitabuan. Sa ang asawa niini nga kauban sa pagpangaon, ilabihan kalisang ang gibati. Kung makita sa video, nangay pa kini og tabang sa mga nakapalibot ng mga tawhan nga makatawag og pulisa. Asawa loy kayo. Matud pa pila ka mga nakita sa maong hitabo. Giklaro padaan matud pa sa suspect ang dagway sa biktima ay kini gipusil. Samtang sa pamahayag usab sa sakop sa pamilya sa biktima, wala pa sila klarong suspitsa kung kinsa ang responsable sa maong pagpamusil. Matud pa niya, taga Salvador gayon kining maong biktima apan nagpuyo na kini karon sa Barangay Abaga, uman nga nakapangasawa kini og taga lungsod sa Lala. Okay mga kasayod, atong may natin karon ang pamilya ka, sir? O tigusan mo din na kining gipusil, sir? Umagad na po. Umagad. So umagad niya ni maong gipusil. So ato pangayuan siya og gamay detalye karon. Sir, usay mo nailanan niya? Kaning bata actually, estudyante rin siya sa una. Karon standby dahil paningkamutan nga magkauman ng asawa. Wala ko masayod sa mga ginikanan niya o naaba sila yung mga daan nga pamilipyo dito sa. Kaya kini bata pa kaayo. Mga 20. Pilipino rin ni sir? Wala pa ni kaabot og 30, pinakataasan ni 20 City. O sa katinod, bago pa nagikasal? Bago pa ni siya gikasal, kaya hindi pa nagikasal sa Alsun. Okay. So, tinod nga residente siya at taga-asa gini siya? Atong pagpamalain nila is dili sila naggikan sa Salvador, municipality of Salvador.
Pero nakabalo ko nga ang ilang aktual nga pilihan ang sauna residence is Bayan. Bayan. So karon nagpuyo siya. Kani siya mo nagpuyo diri sa Kamansi kay dili man taga dili man ang naasawa. So mga pila na ka tuig o bulan siya kapoy sa Boy Kamansi. Urones wala pa abot og tuig ba pero dili po dingon nga pila ka bulan medyo magtuig na siguro. Sa pagkakaroon na, nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Lala aron mailan ang suspek ug matino gadiun sa tinuod nga motibo ug ang gulo sa pagpamusil ang padayon pa nga ilaha karon nga giimbestigahan. Samtang giawag usab sa kapulisan sa Bisan Kinsa kay adunay impormasyon kabahin sa mga insidente ang dili mahadlok sa report pinagi sa ilang opisina aron madakpan dayon ang mga suspitsado aron masulbad ang mga kaso matagag justisya ang kamatayon sa maong nga biktima. Kasayuran na balita, Ren Sumalino. Okay. Salamat kayo, Kasayuran, no? Kasayuran Vlogger, salamat kayo. Moto'y panghitabo kagabi ito, alas 6 sa gabi. Mukaon o tag-burger ang bana. Diha sa Minute Burger, kanang tag-duha kwan ba? Sana, by one tikwan. Tagsaon ta sila siyang asawa. Sus, kalit giduulan sa riding tandem. Gipusil, patay, lupog in town sa lamisa. Kaduko sa lamisa, wani kinabuhi ang bana. Diha na to makita kaya nag-iingos kapulisan nga malinawon ko nung tagaron base sa ilang record. Kung number ang basihan, mas malinawon ko no kining administrasyon ni Marcos ikumparar sa Duterte administration sa una. Ayaw ninyo, himo ang kingkoy ang mga tao, oy. Purya Gaba. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Kini pagkadakpi sa suspitsadong gituan mo'y nanulis na itong salapi. Nawa man nato ni ma-reply kagahapon. Doon ni-report po dani. Atong paminahon para ma-detalye sa nato ni. Kay gituan gyud sa kapulisan sa Manolo Fortich ug sa Libuna. Apil na sa kuan kining Taguluan nga kuan gyud ni. Suspect yun sa maong pag hold up yatong usa ka teller sa bangko diin katong bangkuha diha to sa Libuna Bukidnon padulong unta kini sa Manolo Fortich kay dito mo deposit silang kwarta sa Land Bank yato miaging buwan usa sa mga person of interest sa maong highway Ravere sa Manolo Fortich nadakpan kini dito sa may Zone 13 Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. Duha ka armas ang nakuha ha. Duha ka armas o usa ka hand grenade. O doon na pa'y gituhuan nga syabo na recover sulod sa posisyon. Diha sa lawas, no? Posisyon sa nasampit nga suspitsado. So doon ay report ani at paminahon ang RMN Cagayan de Oro. Paminahon na to silang report ani. So nasikop mga idol no ang usa sa mga person of interest sa atong mga kapulisan sa Manolo Fortich Municipal Police Station, CIDG Region 10 apil na Bukidnon o Police Regional Office 10 ang usa sa mga suspect or person of interest sa pagpanulis na bulan sa Hunyo 2026 diha sa Sayri Highway katong gitawag og Highway Robbery Bank nga ang taga South Bank Libuna Bukidnon nag-agi inta diha sa Manolo aron mag-deposit sa ilang kapig 1 million pesos nga kwarta. Diin nakigsinikliay sa bala ang gwardya o ang kining mga suspect. So, usa sa mga natumbo karon nga person of interest sa atong mga otoridad, kining usa ka alias Jungjong nga residente dinhi sa Zone 13, Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. Nakuhaan siya og duha ka mga gagmay armas, usa ka hand grenade, alleged shabu, apil na ang drug paraphernalia. Version ni Jungjong, wala siya kalambigitan sa turis o wa sab siya kahibalo kung anong adunay nasangpit ka armas apan aminado siya nga naggamit pa siya alleged nga droga kagabi. Colonel, na recover ning duha ka firearm o exclusive nga portion sa balay, sir? Sa sulod mismo siyang kwarto. Oo. Kaya ganina, pag-abot na mo, mga alas 4 na sa kadlawon, mahayagan lang miabi mo wala. Kay, but, wag ita ni undang, kay more than 2 hours kita nga nag-search kay na mga traces sa pag-escape niya.
So, Laki commotion di ay. na-cordon naman ang muning area, Oh. sa alas 4 pa lang sa kadlawon, nagulat na lang kahayag, it takes us almost 3 hours. Saka pa na mo sa nadakpan, nagtago dito sa likod. Sige, pangita pa ninyo. So, kay tungod kay ano nga to mga operatiba based sa yung Recess. sa mga traces, no? Niagi sa dos kanal, niagi sa dito sa mga tubigan, sa lapukan. Ug dito na mo nadakpan sa isa ka pikas balay sa sulod sa CR pa. Then it takes us almost 3 hours. Abi na mo na negative na. We're Napatintiro supposed to ba na, leave the area tago-tago, after the tago-taguan? inventory, after the the presentation sa mga witnesses, only to find out na dahil dito sa nagmukmo na buti na lang kako, we never stop searching the whole area. Pero na-apply na to, Colonel, ang knock and introduce. Yes, ma'am. We follow all the procedures. Ang doctrine, How to arrest? Iya. Tanang niya rights niya as a suspect. That's and right, accused. that's right. Atong gikuan sa iya. All the rights ma'am gi-present na to. Okay. Bisa pag ano siya, i-suspect. Commotion na hitabo siya. Actually, pag courteously kanang greet dire ka i-courteous na montag pag pag-approach. Pero nidagan siya. Dito siya sa pikas balay ni adto. And exhaustively among gi-search ang area until mga almost 5:30 man siguro na mo siya nakita. So Sa ato pa, doon na kahayag, no, nga tagaan to kasulbaran. South Bank DI, nga bangko sa Libuna, DNG kan katong tiller, dala ang 1.6 million pesos, hapit 2 million. Nga sa lapi, nga ila untang ideposito diha sa Land Bank sa Manolo Fortits. Bulan na ang nakalabay. So, nadakpan ra gyud, no, ang nasampit nga suspitsado. Manghinaw-ta nga mao na gyud Mao na gyud siya. Sa katapusan kaya pikir na taguras sa atong pagpanakuban, ang nahitabo nga impeachment na lang, no, daghang kita nalaktawan kay napay uban diri man ato makaya gis oras. Bisan pag duha ka oras nga to, di makaya na to maisgutanan ato na reserve og mapahon ang uban. Si Attorney Mike Operario ato paminahon para siya mo detalye sa iyang sa iyang opinion, si tawagan kanang iyang gibali assessment, no, sa day 7 sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte kagahapon dito sa Senado. Atong paminahon si Attorney Mike Operario. Of all the transactions, lahat na yan bubusisiin nila kahit na wala na itong kinalaman sa impeachment. Hoping na pag binuksan ito, may makikita sila. Tapos pag walang nakita, ano sasabihin? Di wala. Diba? Or whatever it is that you see, ay kahit hindi kasama doon sa impeachment complaint, ngayon, bibigyan nila ng kulay ng politika. So that's the danger of this sanctity of the information that you have, pati yung mga bank transactions mo being violated for purposes such as this, yung fishing expedition. But we have already predicted this, na ganito ang mangyayari niyan. Because they have the majority, lahat na lang ng motion ng prosecution, eventually ay igagrant yan. Hoping nga na makakuha sila ng sapat na ebidensya para i-convict si Sara Duterte or not necessarily in impeachment court, but in the bar of public opinion. Masiraan nila ng gusto si Sara Duterte para lahat ng mga transaksyon na ito, gagamitin nila. Sabihin, yan, di ba nagnakaw? Kasi may ganito, kasi may ganito. They're excited now, but may problema pa sila dyan. What if there is none that they can find? And the camp of Sara Duterte now can apil na na makita ta sa video ba? Makita ka itong i-play. Nara si Attorney Operario. Paminaan ta. Attorney. As we have predicted, nagdesisyon na ang Senado regarding yung sa mga request for subpoena on the bank records, BIR, AMLAC, and all the other documents. Sinabi ko na noon pa, ito ang magiging resulta nito because this will not be decided on the legal side of it, but purely on political considerations. This will be divided along partisan lines. And it was. Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan.
Well, kanina lang, ito nga, nagdesisyon na ang Senado, ang impeachment court, na payagan na mag-issue ng subpoena at pabuksan lahat ng records ng ni Sara Duterte beginning up to the time nung siya ay vice mayor pa lamang. So kahit na hindi siya impeachable office, in-extend nila yon to interpret na kailangan daw malaman yung pattern ng kanyang transactions from 2007 para malaman kung meron nga siyang kapasidad na mamili, mag-acquire ng additional properties ng ganito, etc., etc. Well, we know exactly what happened. You know, the fact of the matter is this, hindi maitatanggi ito ng prosecution, that from the time that they started yung impeachment complaint nito, they had nothing. And they have no particular evidence. They were working on hunches. Ang desire to get more evidence can only be satisfied through a subpoena through the impeachment court. This means na nung nag-submit sila ng impeachment complaint sa Senado, hindi pa kumpleto. Kulang-kulang pa ang kanilang impormasyon because they were not in possession of it. So now, ngayon na nakasampa na dito, kukuha sila ng mga ebidensya kasi wala namang specific anong kailan na yung mga transactions na ito nangyari, anong specific mga transactions ang gusto nilang silipin. It's a sweeping generalization of all the transactions. No, lahat na yan bubusisiin nila kahit na wala na itong kinalaman sa impeachment. Hoping na pag binuksan ito, may makikita sila. Tapos pag walang nakita, ano sasabihin? Eh di wala. Diba? Or whatever it is that you see, ay kahit hindi kasama doon sa impeachment complaint, ngayon, bibigyan nila ng kulay ng politika. So that's the danger of this sanctity of the information that you have, pati yung mga bank transactions mo being violated for purposes such as this, yung fishing expedition. But we have already predicted this, na ganito ang mangyayari niyan. Because they have the majority, lahat na lang ng motion ng prosecution, eventually ay igagrant niyan. Hoping nga na makakuha sila ng sapat na ebidensya para i-convict si Sara Duterte or not necessarily in impeachment court, but in the bar of public opinion. Masiraan nila ng gusto si Sara Duterte para lahat ng mga transaksyon na ito, gagamitin nila. Sabihin, yan, di ba, nagnakaw kasi may ganito, kasi may ganito. They are excited now, but may problema pa sila dyan. What if there is none that they can find? And the camp of Sara Duterte now can go to the Supreme Court as they have done in the past, yung sa unang impeachment. Kasi kung may malinaw na violation ng mga karapatan ni Sara Duterte at saka ni Manscarpio sa sitwasyon na ito, which I think is the case, pwede talaga nilang i-challenge yung desisyon ng impeachment court. And that will involve filing a petition for certiorari against the impeachment court. The only question then, mag-i-issue ba ng temporary restraining order ang Supreme Court in this particular case? That remains. Okay. Moto si Attorney Mike Operario sa iyang panglantaw, assessment, or iyang opinion, panglantaw sa ika-pitong adlaw nga trial sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. Sa laktod, napaboran sa mga senator judges ang gipangayo sa prosecution nga sumunan. Isapoy na ang maong mga bangko nga din dito nakadeposito ang kwarta ni Mr. and Mrs. Vice President Sara Duterte o kayang bana o ang biyaya usab. Sa katapusan, sa dili pa ta magbulag-bulag dito sa ato pagpanaguban, napay kang pulong Duterte pero di na mapas ang oras, lapas na kitang oras. Kini atong programa, kidalit kanini ubos sa mga tinguha sa Asiko Max Liniment Oil. Ang atong Asiko Max Liniment Oil, haplas kini makawagtang sa mga panuhot, mga botod sa tiyan, pamaol, o uban pa. Basta kung panuhot ang isgutan, may gamit ang haplas ang Asiko Max Liniment Oil. Haplas nga humot, wagtang ang panuhot.
Doon na usap kita Asiko Plus Pure Purple Corn Coffee. Pure Purple Corn Coffee. Pagkatabang kini sa ato mga balatian, kung natin mga balatian, makapalikod po sa atong lawas, ang Asiko Plus Purple Corn Coffee. Nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Ang atong Hello Coffee Liver Cleanser. Ang atong Hello Coffee Liver Cleanser. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Palimpyo kinis atong atay. Ato mga kababayan, kagusto magpahami sila mga kutis, aron samot sila kagwapa tanahon, og lumoy hikapon ang ilang mga panit, inom ka mo kanunay ni Hello Coffee Liver Cleanser. Mulimpyo sa inyong mga atay. Kung limpyo inyong atay, limpyo usab ang inyong panglawas, o gwapa ang inyong panagway. Sa mga dunay problema sa pagbawas, irregular nga pagbawas, gamit kamo sa Asiko Cleanse Juice Drink. Ang atong Asiko Cleanse Juice Drink, mo giila kini nga natural colon cleanser. Ayaw mo kumpiyansa kung maglisod mo bawas adlaw-adlaw. Delikado ang inyong kolon, anak. Mao nga limpyuhi ang inyong kolon mintras sayo pa. Imni og Asiko Cleanse Juice Drink. Isang inuman lang, ramdam agad ang epekto. Sa mga kalalakinhan nga luya na, di na makabirada. Sa ilang mga partner, gamit kamo og Veramax Adult Capsule o Veramax Adult Coffee. Pwede i-combine nyo nag-inom. Dungan na Veramax Adult Capsule o Veramax Adult Coffee. Basta naka-Veramax ka, Vera todo. Vera to the max. Bisa magbuntag pa. Ang atong Asiko Plus Herbal Capsule, pinaka-epektibo o masaligang kapsula. Uban usab sa atong Asiko Plus Herbal Coffee, lami na healthy pa. Pwede inyong himoong maintenance sa lawas. Anuling kong kanunay. Isagwa kay balatian, pwede mo inom ka once a day. Nining Asiko Plus Herbal Capsule. Apilan, dunganan ninyo pag-inom nining Asiko Plus Herbal Coffee. Pero kung na kay balatian nga tambalon, 3 times a day pwede ra. Buntag unto hapon, mga pika. O mga pi, no? Mga pi sa Asiko Plus Herbal Coffee. O tumar ka kanunay nining Asiko Plus Herbal Capsule. Og ang atong Asiko Plus Herbal Coffee Creamer. Friendly kini sa dunay mga diabetes. Ang katamis nini nga gigamit, dili tradisyonal nga tubo. Kung dili stevia ang gigamit katamis nini. Friendly sa mga dunay diabetes. Asiko Plus Herbal Coffee, Creamer, and Stevia, lami nga makapahimsog, kape nga makapabaskog. Wala tayo igong oras. Dali, nagkikay oras magdagan ba? Di pwede punga na turilo. Wala, lampas na ganita. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Dras na ito pagpanaguban sa Tulumanon, Kuskus, Bandera sa Radio Bandera, Bukidnon. 88.1 sa dial sa mga radio. Radio Bandera, Valencia, 102.5 sa dial sa mga radio. O ang atong Radio Bandera, Oroquita City, Misamis Occidental, 94.5 Partners Radio. Sa ngalan, kauban na to dire sa Pikas Lawak, si Kabadira John Busa. Uban sa among manager, si Kabadira Janice Damasco. Sa ngalan usab sa atong Supervisor Area Manager, si Pastor Jeff Gobalani, ang atong Station Manager sa Radio Bandera, Valencia. O sa ngalan usab sa atong kauban dito sa transmitter, atong technician, si Kabadira Zari Alingkaw. O ang among CEO, sa ngalan sa among CEO, General Manager, kasamtangan City Councilor sa Puerto Princesa City, Palawan, Honorable City Councilor Elgin Robert Damasco. Sa ngalan usab sa atong products, distributed by Gold Found Incorporated. Kini si Jess Vicente, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Kinatunta nga Ginoo magaban ka natong tanan sa kanunay, ilikay kita sa mga disgrasya matag karon kunya og sa tentasyon sa pagpagasala. Lungsod paminawa apil og ibutyag ka kamatuoran aron maangkon mong tinuod nga demokrasya. Ang kamatuoran maoy dalan sa atong kagawasan. Basta Radio, i-bandera mo!
Kuskus Bandera. Kuskus Bandera.